Derek, first horror movie mo to? Actually, no. My first ever movie yata was horror. Octo Arts pa yata yun. Matakot ka sa karma. Yeah, matakot ka sa karma. Parang may tatlong stories in one. Si Angel was actually in one of the stories. Ang kapartner ko po dun si Rica Paralejo. But I played more of a husband role than the actual horror plot. Pero ngayon talagang mas deeply, mas horror role, mas lutang dito. So, paano mo tinakot yung sarili mo para maging convincing ka dito sa role? Actually, the difference, yung pagkakaiba ng pelikulang to, it's not just horror. Sa trailer, pag nakita nyo, di ba, parang ang umpisa, para siyang love story. Lots of drama, lots of love, and then biglang sisipa yung horror. Actually, Erich took part of, did all the work for the horror side. Yung role ko dito, yung pagmamahal ko sa aking asawa, yung character ko dito na it's a deep character. Parang mayroon din siyang tinatago na monster sa sarili niya. It was hard. A lot of explanation from Direk, watching different movies. Buti na lang kami ni Direk, we share the same interests in movies. In-explain niya sa akin kung anong texture ang gagawin niya sa pelikula, and nagkasundo kami din. So, Direk played a big role in explaining the part to me. So yun, but most of the horror si Eric talaga took care of that. Okay, so siguro we can hear from Erich how she tackled the role. Masasabi ko po na ito yung pinaka-challenging na role ko so far po. And hindi po siya yung typical na horror movie na napapanood natin. It's a love story horror po. May transformation ho dito, and kumbaga kahit kakaibang tema ho yung tinatakal namin dito po. Manay, before we receive the question, baka si Sir Enrico makakasagot. Sir, meron nag-immerse ba kayo sa mga baryo? Ito ba parang isang alamat ng isang lugar? Meron ba kayo bakit Corazon ang pangalan? Meron ba talagang unang aswang? Ang dami kong tanong. Mas nasasagot ni Direk yan, pero yung baryo, pinagshootingan namin, hindi namin kailangan i-immerse dahil si Direk ang gumawa. MJ, From zero. nakakatakot talaga yung area namin doon. Talagang walang ilaw. Where? Saan yun? Daming hayop. Sa may baras. So, si Direk, gumawa siya ng isang parang village. Okay. Masyashock ka talaga. He built this whole village, yung bahay namin. At ang timing din no, Direk, nung nag-umpisa tayo, pagtuyot doon, the whole place looked like a desert. It was just, everything was brown, dry, eksakto para sa eksena ni Erich. And then, tumama yung bagyo, everything grew. So, for our scenes, sa bukid, it was perfect. Tapos, nagkaroon nga ng mas malaking bagyo na wala yung set namin. So, puro puti. Tapos, may batis. It was just a perfect environment. Kaya mga 3 beses ginawa ni Direk ang baryo. Giba, gawa, giba, gawa. But before Direk and I started on it, matagal na kami nagja-jamming on the Legend of the Aswang. Okay. Mga iba-ibang theory kung totoo ba to, hindi ba to totoo, may kinalat lang ba to ng kung sino, pero we'll keep it a mystery at saka si Direk kung gusto niyang i-reveal. Kasi syempre baka naman maano yung kwento. So may pinagbasihan to, Sir Enrico? Direk, ako sa magot, may pinagbasihan. Si Direk, kasi mga ganitong Saan genre ba talaga ko ba nakuha yun? ang expertise na. No? Okay. The fascination of Aswang kasi came when I first directed my first movie sa Regal, which is Shake, Rattle and Roll 2005, starred by Mark Anthony Fernandez and Tanya Garcia. And it was a Aswang genre also, which that Aswang genre came from the inspiration which Peque Galiaga started before, yung Shake, Rattle and Roll na talaga, which is the Manananggal. So, since we're Ilonggo and we have that strong talaga na ties of the myth, di ba, as of the Aswang, because of the Iloilo, Visayas, province. Anyway, so, nung ginawa ko yung Shake, sinabi ko sa sarili ko, okay, what if kung gagawa ko ng parang Aswang na chronicles? So, yung iba-ibang genre.
So yung shake ko na episode was, it's a Western, Robert Rodriguez type of genre. Siege film. No? Isang bahay, inatake ng aswang, lumaban yung asawa, lumaban yung husband na anti-hero, then it's panalo sila lahat. So, yun, that's very Robert Rodriguez, some pick and pass style ng film. Yun ang inspiration ko doon. Secondly, nag-decide ako na gusto kong gumawa ng character-driven and character study na aswang story, which is Yanggao, an Ilonggo film na starred by Ronnie Lazaro and Joel Torre and Tetchag Bayani. Yun naman, documentary naman siya na type. So, parang it's like a third man point of view watching yung dilemma ng buong pamilya sa loob ng bahay. So, it's a family drama, but ang backdrop nun is it's still the aswang story. No, it's a story of a child na who is about to turn into an aswang and anong gagawin ng tatay kung ang anak niyang magiging aswang. So, drama siya. And then, gusto kong i-culminate lahat yan into one. That's why I conceptualized and wrote Corazon to have it na parang kung saan ang galing to lahat yung kwento. So actually, sa mga malalikot ko lang ito ng pag-iisip-isip, gawa ko ng si Corazon ng si Elsa actually first na pangalan ni Corazon. So inayos ko pa, so I think mas kami ni Enrico at nag-collaborate na bigyan natin ng mas malakas na title, ganon. So, yun lang yung nag-start, no? So, from there, nag-start ako, I wanna do a very romantic na love story, which I'm very proud to say na inspired talaga to ng Dracula ni Bram Stoker. So, yung kay Francis Ford Coppola. If you look at it, hindi siya total na horror eh. But it's the story of undying love ni Dracula at saka ni Winona Ryder. So, yun doon ako nag-pick up ng kwento. Yun. So, yun lang yun. Okay, thanks, Direk. Manay? Direk, since na-touch mo na yung Shake is Mother Lady's production, Yes. a reality is on, who do you think is richer now? Si Dondon o si Mother Lady? Who? Who is richer now? That I don't know. Baka pareho sila. Eto ngayon si Mario Bautista. Direct digital to, di ba? Yes. Tapos i-blow out niya na lang sa 235. Yes. So, yung character niya, is it anyway connected dun sa character ng daughter dun sa Yanggao? Yung character ni Corazon? Oo, ni Eric. It's a very different na character, but ngayon ko lang na-realize na ang lakas ng mga female character ko na babae. And sila ang center talaga ng So even sa Yanggao and Corazon, ang lakas ng aura, ang lakas ng drive ng So maybe they have the same in common, yung pagka-fragile ng sensibility nila, yung how they keep that pain inside, at saka yung being strong as a woman talaga. But in the end, ang suffering nila catastrophic talaga. So I think yun ang connection nila at saka yung pagkaparehas nila, but they're very different characters. So, Amor is a different one and Corazon is a different one also. Pero yung reason ng pag-turn nila into an aswang, pareho ba? Kasi si Amor pag uwi niya doon siya naging aswang eh. So what happened to the character of Corazon? Bakit siya naging aswang? Yung bang pagkawala ng baby has something to do with ang transformation ni Amor sa Yanggao ko mas folkloric, mas based on folklore. Ang transformation ni Erich dito is biblical proportion. So yun ang difference. So yun ang difference. Is it biblical? Mas malaki ang scale ng pag-transform niya, na mas talagang parang epic na yung pag-transform niya dito. Parang ganun. Hindi epic na in a scale, no? Pero parang larger than life ang pag-transform niya. Si Enrico. Ako, dagdagan ko lang kasi, yung sa Yanggao, yung umuwi yung si Amor, may sakit na eh. So, yung pagkamaligno niya galing sa isang bagay hindi natin alam na sakit. Kaya biblical sinasabi ni Direk, yung pagbabago ni Corazon dito, pinili niya. In a way, pinili niya. May tinalikuran siyang Diyos. Kaya medyo may pagka-biblical. Mas nakakatakot. So it has something to do with faith.
It has something to do with faith. Kung paano tayo binibigo ng ating pananampalataya. So, the role is very difficult. Sa tingin mo, si Erich delivered in the role of Corazon? Medyo stand pa ako ngayon because kakatapos lang namin kanina. We just wrap yung mga few sequences. And it's my first time to see Erich talaga na yung paalis na tapos na, wrap na, no? And ang feeling ko lang na sabi ko, wow, this woman will going to be an important actress pag ano na to, magtuloy-tuloy na to. And I'm very proud to say that na yung devotion niya sa work, she may be young, she may needs a lot of guidance pa in terms of lahat, but she will going to be important. Yun ang nakikita ko sa kanya. So, what can you say about that, Erich? Thank you po. Thank you, Direk Richard. And the reason bakit ko po in-accept tong project na to dahil nung sinabi sa akin yung kwento, sobrang nagulat po talaga ako and kakaiba po talaga yung pelikulang ito and that's something na gusto ko talagang gawin po. Mga kakaibang role, kakaibang project po and dito sa pelikulang ito, hindi lang siya physical demanding po, mentally and emotionally draining po talaga siya. Pero nung nakita po namin yung rushes ng pelikula, worth it po lahat ng pagod namin, puyat namin at kung ano-ano pa pong pinagdaanan namin dito sa movie na to. Kaya sana po talaga mapanood ninyo at supportahan ninyo yung pelikula namin. Ano ba, prosthetic, nilagyan ka ng prosthetic dun sa scenes mo? Wala pong prosthetics dito. Make-up po, pero walang lalagay na, walang... We never indulge on CGI and prosthetics. Yun ang, So she was not disfigured? Wala. Everything's real Wala talaga. po. Walang prosthetics, so it's just plain storytelling lang. Walang CGI. Yun ang ano namin attack sa film. Okay, Derek. You're coming from two big hit movies. From Star Cinema, and this is your third. Good Luck Comes in Threes. So baka maging big hit din ito. But will this be your last project with ABS with all the rumors that you're jumping to another station? No, because as we speak, I'm shooting a movie with Greg Olive and Ms. Bea Alonso. Nag-start na kami nung, I think Saturday, first day namin. Nag-shooting kami sa Binondo. So, yun, isa pang napaka-mabigat na role ng Greg Olive. Okay. Thank you very much and good luck. Thank you. Manay, dito naman may question for the first time. Si Alex Brosas. For Derek and Erich, do you believe in a swan? If you do, may experience na ba kayo? Or if you don't, tawag dito, do you think that believing in a swan is an idiotic exercise? Ako po, naniniwala naman ako na may mga sabi-sabi ho noon pa ng mga sinaunang tao na meron daw ho talaga yung mga naririnig mo sa gabi na unusual na mga tunog. Pero wala pa po akong na-experience na kahit ano po. Ako daw, Tiyanak. Tiyanak, aswang yun, di ba? Hindi pa. Aswang yun. Paglaki daw. Tiyanak muna siya pag baby. Paglaki aswang na. Tiyanak is the baby monster, right? Tiyanak, man. Nasa bukid yan, nasa Batangas kami, mga sinasabi sa akin, mga tiyanak yan, huwag ka pumunta sa naririnig mong batang umiiyak. Di ba yun yung tiyanak? Tapos kakainin ka. Yun, naririnig ko yung mga gano'n. No? Nagpakwento sa akin yung mga taga doon na tiyanak nga yun. In-explain sa akin kung ano yung tiyanak. Siyempre, hindi ko na aalamin kung totoo. Kung totoo, di patay ako. Nakakatakot. Pero yung mga spirits, yan, naka-encounter na ako. Ganyan. My mom said, and I saw it, pero ang explanation sa akin na yung kapatid ko napasukan ng spirit sa Antipolo pa to, kaya medyo freaky kasi diba doon malapit doon tayo mag
pinasukan daw ng spirit dun sa Antipolo nung bata siya. Yung crucifix, tinatapon ko. And a lot of stories, yung Assumption, yung na-possess na tao, na babae sa Assumption. I've heard a lot of stories. Pero naka-encounter na ba ako ng aswang? Sa set, ito. Nakita ko. Nakakatakot. Talaga nakakatakot. It's off. And then, kinakwento ko nga sa kanya kanina, nagpapaalam ako sa last taping day namin. Nagpaalam na ako kay Direk, sa crew. Paalam ako kay Erich. Pagpasok ko sa tent ni Erich, Direk, si Erich, diba, full makeup na aswang. Nakahiga sa silya niya. Open mouth. Pwede yung napagod lang naman ng sobra. Natakot. So yun yata ang first encounter ko sa aswang. Sorry naman. Hindi na ako nagpaalam. Natakot talaga ako. I tried to get the whole crew to come into the tent and see it, pero Nung nagpaalam ka, sumagot pa ako. second time na yun. Pangalawa na. Second time na. Okay. So, yun, aswang.